171 hanggang 200. Ang lalaking nasa katanghaliang gulang na iyon ay walang magawa, siya ay isang taong ipinadala ng lolo ni Yvonne, kaya ang lalaking nasa katanghaliang gulang na ito ay itinuring na direkta sa ilalim ng utos ni Yvonne. Ngayong tanghali, tinawag siya ng ginang upang pumunta rito. Akala ko ito ay isang bagay na malaki, ngunit hindi ko inaasahan na siya ay hiniling na banta sa isang estudyante at maging apprentice ni Ben. Halos 3:00 ng hapon ay may klase na ang buong paaralan. Biglang tumunog ang radyo ng paaralan, ipapatugtog ang isang anunsyo sa ibaba, 3:00, sa harap ng No. 5 school building, isang seremonya ng pagsamba ay gaganapin. Nagsalubong ang mga kilay ni Lance, hindi ba boses ni Yvonne ang boses ng radyo kanina? Talagang hiniling ni Yvonne kay Ben na tumanggap ng isang disipulo. Natahimik si Lance saglit. Naramdaman ni Lance na sa mga kasanayan ni Ben, anong uri ng disipulo ang maaari niyang kunin. Si Lance ay napakatanyag sa paaralan, mayroon lamang isang Andrew Hill na sumamba sa kanya bilang kanyang Panginoon, at 9 beses sa 10, saan niya nakita ang prop. 3:00, sa harap ng gusali ng paaralan, nakita ko si Ben na nakaupo sa isang upuan, tulad ng ginawa ni Lance sa umaga. Si Lance ay nakatayo sa koridor, nakikita si Ben na ginagaya siya at tumatawa. Sa ibaba, binigyan ni Yvonne ng isang kindat si Zimmer Chen, at si Zimmer Chen ay lumabas na may pag-aatubili sa loob, lumuhod sa harap ni Ben sa sakit, nagngangalita kanyang mga ngipin at sinabing, ang disipulo ay nagbibigay galang kay Master. Agad na napansin ni Lance ang mukha ni Zimmer Chen, isang mukha ng ayaw at sakit, ngunit din pagngangalit ng mga ngipin, kung saan ito ay isang kusang pagsamba sa Master, ayon sa pagkakabanggit ay pinilit. Si Lance na sadyang nalilito ay sumigaw, "Hoy, bakit nagngangalit si Zimmer Chen at nagsasabing sambahin ang kanyang Panginoon? Kakaiba sa umaga sambahin ako ni Andrew Hill bilang Panginoon, iyon ay napakasayang mukha Pagkatapos ng pagkalito ni Lance, biglang nagpunta ang lahat para bigyang pansin ang mukha ni Zimmer. Sabi ng lahat, oo, sabi ko bakit parang may mali. Mukhang hindi masaya si Zimmer, hindi ba dapat masaya siyang sumamba sa kanyang amo? Parang pinilit ba? Si Yvonne Song sa ibaba ay nakatitig ng husto kay Lance, na ngayon ay nakikita na ang lahat ng mga estudyante ay nagtatanong, kahit na sumigaw, huwag makinig sa kalokohan ni Lance, kung saan si Zimmer Chen ay hindi nasisiyahan, ano ang hitsura sa mga mata ng lahat malinaw na siya ay tumatawa ng masaya. Nakahiga si Lance sa koridor, hehehehe nakangiti. Agad na tinitigan ni Yvonne si Zimmer Chen, nang makitang hindi nag-react si Zimmer Chen, ulong, huwag kang tumawa sabay tawa ng mabilis. Pinagbantaan si Zimmer, saan siya matatawa? Paalala ni Yvonne, ayaw mo bang makita ang iyong Panginoon? Si Zimmer ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin at humagalpak ng tawa, gayunpaman, ang kanyang pagtawa ay hindi mukhang masaya sa anumang paraan. Si Yvonne ay abala sa pagsasabing, narinig ito ng lahat sa pagkakataong ito, si Zimmer ay napakasaya na makasamba kay Ben bilang kanyang Panginoon, lahat sila ay nagtawanan. Sumigaw ulit si Lance, oo, tumawa silang lahat, tumawa kaming lahat, hahaha, hahaha. Nakita ng mga nanunood ang mga salita ni Lance at naisip ang pagngangalit ng mga ngipin ni Zimmer Chen na tumatawa, kaya tumawa rin sila kasama niya, at ang tawa na ito ay nagpatawa sa buong silid. Nang makita ni Yvonne ang buong audience na tumatawa, ang kanyang baga ay sumabog at pinandilatan si Lance na parang gusto niyang kainin siya. Mas malakas ang alagad kaysa sa kanya, sadyang pinilit niya ang mga tao dito para mawala ako sa mukha, mas gusto kong huwag siyang pabayaan. Sinigawan ni Yvonne si Zimmer, ano pa ang hinihintay mo, maghatid ng tsaa sa iyong Panginoon. Kinagat ni Zimmer Chen ang kanyang mga ngipin at walang magawang inabot kay Ben ang isang tasa ng tsaa at sinabi sa pamamagitan ng pagngangalit ng mga ngipin, guro, mangyaring uminom ng tsaa. Kinuha ni Ben ang tasa ng tsaa at sinabi, Zimmer, upang sumamba sa ilalim ng aking disipulo, dapat mong igalang ang Iginagalang ng guro ang kabutihan, 3 paggalang at 3 paggalang sa anak, huwag kang gagawa ng anumang bagay na sumusuway sa iyong Panginoon, maaari ba? Aking damo, hindi ba tayo maaaring maging malikhain, tumututol ako, kinokopya si Lance.
Biglang, pinutol ng isang estudyante ang mga salita ni Ben, tumingin si Lance, si Dylan iyon. Biglang sinabi ng mga nanonood, tama, hindi ba't iyon ang sinabi ni Lance noong umaga nang manggap niya si Andrew Hill, kung paano kinopya ni Ben Si Yvonne ay walang katulad na nanlumo at walang masabi, nakatitig kay Ben, ang kanyang puso ay nagmura, hindi mo masabi ang ilang mga salita sa iyong sarili, bakit mo kinokopya ang mga salita ni Lance? Si Ben ay napahiya din, gaano man karami, magpatuloy. Pagkatapos ay sinabi ni Ben, handa ka bang sambahin ako bilang iyong Panginoon? Nagngangalit si Zimmer Chen at sinabing, kusang loob. Natuwa si Lance nang makita niya ang pagngangalit ng mga ngipin ni Zimmer Chen. Sinabi ni Ben, mabuti, pagkatapos ay iinuman ko ang iyong tasa ng tsaa ng pagsamba at ikaw ay magiging aking alagad mula ngayon. Pagkasabi niyan, itinaas ni Ben ang tasa ng tsaa at ininom ito. Agad na nakita ni Lance na ito ay isang walang laman na tasa, at si Ben ay nagkukunwaring binuksan ang takip ng tsaa at humigop. Malakas na sumigaw si Lance, bakit walang laman ang tasa Ang sigaw na ito, nagulat ang lahat, sinamba ni Zimmer Chen ang guro para sa tsaa, ngunit ang tasa ng tsaa ay walang laman. Hindi napigilan ng isang estudyante ang sumigaw, Dam, umaarte sila, sabi ko sa iyo, paano kaya sambahin ni Zimmer si Ben bilang kanyang master, hahaha. Hahaha. Pagkarinig pa lang nila na nag-iinarte sila, humagalpak ng tawa ang buong crowd, na-engage sa kalahating araw, umaarte na pala, at umarte ng desenteng paraan. Nanginig sa galit si Yvonne at pinandilatan ng mata si Lance sa maalab na paraan. Napilitan si Zimmer Chen na sambahin ang kanyang amo, paano niya time na ihahanda ang tsaa. Pinandilatan ni Yvonne si Zimmer Chen at sinaway sa mahinang boses, hindi ba pwedeng punuin mo ng tubig kahit punuan mo ng ihi, Ben dapat din siyang uminom. Miss, ikaw. Tumingin si Ben kay Yvonne nang may pag-aalala. Agad na sinabi ni Yvonne sa lahat, sino ang nagsabi na ito ay isang basong walang laman, huwag makinig sa kataranteduhan ni Lance, siya ay nagseselos na si Ben ay nakakuha ng isang mas mahusay na disipulo kaysa kay Andrew Hill, kaya siya ay nagkakalat ng mga chismis. Pagkatapos sabihin iyon, hindi na binigyan ni Yvonne ang lahat ng pagkakataon na magsalita, agad na nagsabi, sige, tapos na ang pagsamba, salamat sa lahat sa pagsali sa seremonya ng pagtanggap ng alagad ni Ben, lahat ay tumigil sa panunood, maghiwa-hiwalay. Pagkatapos ng masigasig na panunood, ang lahat ay nagkalat ng sabay-sabay sa isang putok. Ito ay orihinal na seremonya ng pagsamba na puno ng pagpapanggap na paghahambing, ngunit ito ay naging isang biro, lahat ng ito ay kagagawan ni Lance, kinasusuklaman ni Yvonne Song si Lance na may mga ngiping nagngangalit. Nang malapit nang matapos ang paaralan sa hapon, pumunta si Lance sa likod ng paaralan upang tingnan kung paano nagsasanay si Andrew. Si Andrew Hill ay nagsasanay ng walang tigil mula umaga, at ang kasipagan na ito ay medyo malakas. Guro. Andrew Hill, magsanay ka agad sa akin para makita kung ang unang estilo ng tungming sword technique ay na-practice na. Mabuti. Swoosh. Sinanay kaagad ito ni Andrew Hill, si Lance ay hindi masyadong nasiyahan, ngunit ito ay nadaraanan. Ayos lang, halos hindi pumasa, sige, ito na lang para sa araw na ito, pwede ka nang umuwi. Nagtanong si Andrew Hill, Guro, nanalo ba ako ngayon kay Feng Shu? Umiling si Lance, bihira ka lang mag-practice ng unang estilo ngayon, at kapag gusto mo talagang lumaban, ang level na nilalaro mo ay tiyak na hindi aabot sa level na iyong nasanay ng mag-isa. Kung gusto mong talunin si Feng Shu, hindi bababasa ang unang estilo ay dapat gawin sa punto ng walang kapantay na kadalisayan, huwag maging labis na ambisyoso, at sikaping isagawa ang unang estilo hanggang sa punto ng kadalisayan sa lalong madaling panahon. 172 Oo, guro. Nahihiya si Andrew Hill, marahil ay masyado siyang sabik na magtagumpay, paano ito magiging napakadali kung ang Feng Shu na iyon ay hindi bababa sa pangalawang pinakamahusay na dalubhasa sa henyo. Sa gabi pagkatapos ng klase, sabay na tumungo sina Lance at Sally sa pasukan ng paaralan, sumunod din sina Andrew Hill at Dylan sa likod.
Sa hindi kalayuan, nakita ito ni Yvonne at agad na sinabi, "Bilis, dali," lumitaw si Lance, "Umakyat ka," kunwari nagkukumpere sa harap niya, "Ang bastos na ito, pagmumukha mo akong masama ngayong hapon." Kaya, agad na lumitaw si Yvonne at nagkunwaring tumakbo kay Lance at sa iba pa. "Uy, hindi ba't si Lance iyon?" Kinindata ni Yvonne si Lance. Tumingin si Lance kay Yvonne at agad na nakita na sinadya siya ni Yvonne dito. "Yvonne, bakit mo sinasadyang maghintay dito?" Nahiya si Yvonne nang makita ni Lance na sadyang naghihintay ito sa kanya, at agad na tusong sinabi, "Sino ang sadyang naghihintay sa iyo? Ikaw ang sadyang naghihintay sa akin." "Tara, huwag mong isipin na hindi ko alam ang gusto mo, hindi lang basta gusto mong bumaba sa harapan ko." Napabuntong hininga si Yvonne, "Ikaw ay isang bodyguard, na interesadong magpakyut sa iyo, gusto kong makausap ang iyong pamilya, isa kang utusan, huwag mo akong pagtawanan. Ikaw ang katulong." Ngumuso si Lance, hindi nagustuhan ang pangalang tagapaglingkod, sadyang sinusubukan ni Yvonne na inisin siya. Isang segundo upang tandaan na basahin ang libro. Natawa si Yvonne at sinabi kay Sally, "Sally, hindi rin masama ang bodyguard mo. Tinatanggap ko ang isang henyong eksperto sa ika-10 pwesto bilang isang disipulo. Gayunpaman, kulang pa rin ito sa bodyguard ko, maswerte na ako." Huwag munang aminin si Lance, kung hindi, ang disipulong kinuha ng bodyguard ko ngayon ay hindi magiging ika-5 pwesto, ika-10 pwesto pa lang, masyadong walang kabuluhan iyon. Tumingin si Sally kay Yvonne at ngumiti, siya ay talagang walang pinagkaiba. Hindi nag-abala si Sally na makipagdebate ng anuman sa isang batang si Yvonne. Gayunpaman, magalang na bumalik si Sally, "Sa tingin ko si Lance, tama na, kontento na ako." Sabi ni Yvonne, "Hindi ko sinabing masama ang bodyguard mo basta kung ikukumpara, sa aspetong ito ng pagtanggap ng mga apprentice, mas malala pa ang bodyguard mo. Nga pala, balang araw kapag may oras ka, hayaan mo ang bodyguard mo. Apprentice, puntahan mo ang apprentice ng bodyguard ko Sabi ni Lance, kanta. Si Yvonne, gayunpaman, ay nagbigay ng pagsaway kay Lance, "Mga salita, ang mga tagapaglingkod ay hindi nakakaabala, hindi nakakaalam ng anumang mga patakaran, tingnan mo si Ben, mga salita ba siya makakaabala?" Si Lance ay pinagsabihan ni Yvonne, at ang kanyang mga kilay ay nasalubong sa isang linya. Sinabi ni Yvonne kay Sally, "Si Yangeon, ang iyong bodyguard, sa palagay ko ay hindi maganda. Sino ba talaga ang amo ngayon, na humahad lang sa bawat pagliko, hindi alam ang anumang asal? Tingnan mo ang aking bodyguard na si Ben, sa tuwing ako ay magsalita ka, good boy na parang tutan na nakatayo sa likod. Ang Ben sa likod ay may mapait na mukha, miss, ikaw." Tumalikod si Yvonne at binatukan si Ben, "Sinabi ko bang mag-usap ka?" Huminto sa pagsasalita si Ben, "Hindi mapapantayan ang panlulumo." Nagpatuloy si Yvonne, "Sally, tingnan mo, ang parehong mga bodyguard, gaano kapansin-pansin ang pagkakaiba sa kalidad. Sabi mo sa sarili mo, magagamit mo ba ang iyong bodyguard? Sa akin naman, hayaan ang aking bodyguard na gawin ang sinabi niya, iyon ang what makes him a competent bodyguard. Sige, alis muna ako." Sumenya si Yvonne, "Ben, umalis na tayo, at iyong apprentice na apo mo, Zimmer Chen, ano pang hinihintay mo, tara na." Tumingin si Sally kay Yvonne na walang imak. Sinabi ni Lance, "Itong batang babae, kailangan talaga niyang linisin," naglakas loob siyang pagsabihan ako. Sinabi ni Sally, bagaman siya ay medyo bata, ngunit may isang bagay, sa palagay ko ay tama siya. Miss, okay ka lang? Tama pa ba siya?" Kinagat ni Sally ang kanyang mga labi at sinabing, ang bodyguard ni Yvonne, si Ben, ay nakikinig sa kanya sa lahat ng bagay at hindi sumusuway kay Yvonne. Ikaw, sa kabilang banda, huwag, at hindi kita mapapagawa. Kahit ano. Halimbawa, bago kita hiniling na magsulat ng Ingles ng tahimik at pumunta sa kwarto ko sa gabi para mag-aral, ngunit palagi mo akong sinusuway. Naiinggit ako kay Yvonne dahil doon, pinakinggan siya ng bodyguard. Lahat. Saglit na natahimik si Lance, nag-isip tungkol dito, at walang magawang sinabi, "Sige, miss, pagkatapos mula ngayon, hayaan mo akong gawin ang anumang gusto ko, iyon ay palaging ayos."
Ikaw na mismo nagsabi oh. Sinabi ko na. Masayang sinabi ni Sally, hindi na babalik sa iyong salita, kung gayon gusto kong pumunta ka sa aking silid sa gabi, bibigyan kita ng leksyon. Walang pag-aalinlangan na tumanggo si Lance at nagmura sa kanyang puso, Yvonne, kasalanan mo ang lahat. Bagamat maaaring tanggihan ni Lance ang kahilingan ni Sally, hindi niya ginawa, pagkatapos ng lahat, ginagawa rin siya ni Sally ng pabor, walang masama sa pag-aaral pa. Sinabi ni Lance kay Andrew Hill, nag-practice ka ng unang estilo ng tungming sword art ngayon, bagamat hindi ka padalisay, ngunit sa palagay ko dapat kang magtiwala sa pagharap sa Zimmer na iyon. Bukas, ikaw, hahamunin ko si Zimmer Chen at pasabugin si Zimmer Chen sa publiko, makikita ko kung paano pa rin ipagmamalaki si Yvonne. Medyo nagulat si Andrew Hill, hayaan mo akong hamanin si Zimmer siya ang 5th ranking genius expert 10th ranking pa lang ako, okay na ba talaga ako ngayon? Natigilan si Lance, walang halagang ikalimang pwesto, bumalik ka at magsanay muli ngayong gabi, tatawagan ko si Yvonne para sa iyo ngayong gabi. Good. Tumango si Andrew Hill sa pananabik. Hindi ko inaasahan na sasambahin ko si Lance bilang aking guro, wala pang isang araw at nakakuha na ako ng mga resulta, maaari kong hamanin ang ekspertong henyo para sa ikalimang pwesto. Inutusan ni Lance si Andrew Hill na huwag bumalik sa gabi upang magsanay ng kanyang espada sa buong gabi, ang pagkawala ay hindi katumbas ng halaga, bago si Andrew Hill ay nagmaneho pauwi ng mag-isa. Si Lance, Sally at Dylan ay pumunta sa kabilang direksyon. Umuwi si Lance, at sa gabi, tinuruan pa rin niya si Dylan ng ilang martial arts. Ang talento ni Dylan ay hindi kasing husay ng kay Andrew Hill, kaya imposibleng turuan siya ng mga diskarte sa espada na iyon, at sanayin lang siya ng ilang basic self. Mga diskarte sa pagtatanggol. At kinagabihan, napilitan si Lance na pumunta sa silid ni Sally upang tumanggap ng mga remedial lesson, ngunit sa kasamaang palad, hindi ito maintindihan ni Lance. Sally, na nagpapahirap kay Lance na tanggihan si Sally. Hahayaan ni Lance si Andrew Hill na talunin ang Zimmer na iyon sa publiko bukas, at tingnan kung maglakas loob pa rin siyang ipagmalaki. Sa pagtatapos ng panggabing make-up class, sinabi ni Sally, bago ang klase bukas, lumipat ka upang umupo sa hilera sa likod ko para mapangasiwaan kita sa lahat ng oras. Ano? Bumaba ang mukha ni Lance, malapit na siyang mag-collapse mula sa matrikula nitong isang gabi, at kailangan niyang lumipat para maupo sa likuran niya, kung gayon si Lance ay walang kalayaan sa klase mamaya. Ano? Hindi ka na nakikinig sa akin. Ano ang sinabi mo sa iyong sarili sa pagtatapos ng araw ng paaralan? Sige, gabi na ngayon, matulog ka na. Bumalik si Lance sa kanyang silid at muling pinagalitan si Yvonne. Agad na kinuha ni Lance ang kanyang telepono at gumawa ng post sa campus, na nagsasabing, Yvonne, bukas klase ng umaga, maglakas loob ka bang hayaan si Zimmer Chen na pumunta at labanan ang aking disipulo? Tinapos ni Lance ang kanyang post, ngunit isang walang imak na tawa, sinisiraan ang sarili, ako si Lance ay talagang naiinip na laruin ang kalokohang bagay na ito kay Yvonne na batang ito, siya ay walang muwang at parang bata, sinusundan ko rin ba siya bilang walang muwang at parang bata? Mukhang idol na talaga ako ng school na ito, walang magawa. Forget it, don't bother messing around with her, delete the post. Mapait na tumawa si Lance at kinuha ang kanyang telepono, handang burahin ang post niya kanina. Ipinadala, ayaw makipag-usap kay Yvonne, isang batang sisiw. Gayunpaman, nang tatanggalin na ni Lance ang kanyang post, nakita niyang may tugon sa kanyang post, at ang sumagot ay si Yvonne. Wala pang 30 segundo bago mag-post si Lance, sumagot si Yvonne, na napakabilis. Sa katunayan, saan nalaman ni Lance na nag-set up si Yvonne ng special na atensyon, para kay Lance sa campus, kaya sa sandaling mag-post si Lance, tumulo, isang abiso sa text message ang ipinadala sa telepono ni Yvonne. Sumagot si Yvonne, haha, Lance, huwag mong hiyain ang iyong sarili, ngunit ayos lang kung gusto mong hamanin si Zimmer Chen, kung matalo si Andrew Hill, kailangan mong maging underling ko sa loob ng isang buwan, kung hindi, ikaw ay hindi interesado sa pakikipaglaban sa gayong hamak na kalaban. Lihim na sinabi ni Lance, itong Yvonne, mabilis siyang sumagot.
Noong una ay gustong tanggalin ni Lance ang post, ngunit ngayong sumagot na si Yvonne, hindi na lang ito tinanggal ni Lance at sumagot kaagad, kung matalo si Zimmer Chen, magiging maid kita sa loob ng 1 buwan. It's a deal? See you in class tomorrow. Hindi na muling sumagot si Lance. Ang post na ito, makalipas ang 10 minuto ay may mahigit 3,000 tugon, medyo nagulat ang lahat na si Lance ang nagkusa na hamanin ang disipulo ni Ben para sa kanya. Gayunpaman, alam ng lahat na si Zimmer Chen ang ikalimang pinakamahusay na eksperto sa henyo, hindi ba humihingi ng gulo si Andrew Hill sa pamamagitan ng pakikipaglaban sa kanya. 173. Sa sandaling ito, sa kanyang tahanan, si Elsa ay nasa isang training ground na nakabukas sa basement. Bang-bang! Sinuntok ni Elsa ang sandbag, sumuntok ng napakabilis, habang pawis na pawis siya, kaya paimpol niyang hinubad ang kanyang panlabas na damit, na iwan ang kanyang bra at panty. Isang pagkatalo ng Dark Warrior, ako, si Elsa, ay tiyak na sasaluhin ka. Inisip ni Elsa ang sandbag bilang Dark Warrior, habang inaalala ng kanyang isip ang mga larawan ng pakikipaglaban noong araw na iyon sa Dark Warrior, sinusubukan upang makahanap ng anumang breakthrough point mula sa mga galaw ng Dark Warrior. Nang makita ni Elsa ang batang babae na bumababa, tumigil siya sa pag-atake sa mga sandbag at isinuot ang kanyang Amerikana. Tumingin ang babaeng iyon kay Elsa at ngumiti, "Ate, maganda ang hubog ng katawan o, kahit ako ay magdudugo sa ilong nito, hindi ko talaga alam kung sinong lalaki ang maswerteng makakahuli sa kapatid ko." Katawan at isip sa hinaharap. Tumingin si Elsa sa babae at ngumiti, "Sige, Yanashu, huwag mong kulitin ang kapatid mo." Ang babaeng ito, na mukhang mas bata kay Elsa, ay tinawag na Yanashu, na sumunod kay Elsa sa London City. Si Yanashu ay kasalukuyang estudyante rin sa Palanan Middle School, at siya rin ang numero 1 henyo na eksperto ng Palanan Middle ang paaralan, at ang dahilan kung bakit siya ang numero 1 ay hindi mapaghihiwalay sa pagtuturo ni Elsa. Nakangiting tumingin si Yanashu sa kanyang kapatid. Pagkatapos maisuot ni Elsa ang kanyang damit, nagtanong siya, "Hindi ka ba napapagod sa pagsusuot ng maskara ng balat ng tao?" Nang marinig ni Yanashu ang sinabi ng kanyang kapatid, noon lamang niya pinunit ang kanyang mukha, inalis ang parang buhay na maskara ng balat ng tao sa kanyang mukha, ipinakita ang isang napakagandang mukha na siyang tunay na mukha ni Yanashu. Ang dati, ordinaryong mukha ay maskara lang ng balat ng tao. Sinabi ni Elsa, "Tingnan mo, kay gandang ipakita ang iyong orihinal na mukha ng ganito. Hindi ko talaga maintindihan kung para saan ang babaeng ito, isang magandang mukha, ay kailangang magsuot ng pangit na maskara ng balat ng tao." Ang unang website na Khonshu8.net. Maganda si Elsa, natural na hindi nalalayo ang kanyang kapatid, ngunit sa kasamaang palad, nakasuot si Yanashu ng maskara ng balat ng tao tuwing pumapasok siya sa paaralan, kaya walang sinuman sa mga guro o estudyante ng paaralan ang nakakita sa tunay na mukha ni Yanashu. Siyempre, madalang din pumasok si Yanashu sa paaralan, ang kanyang focus ay pangunahin din sa martial arts. Ang puntong ito ay pareho kay Fang Shu, na 1 beses o 2 beses lang pumasok sa paaralan sa kalahating buwan o 10 araw. "Ate, mahigit 10 araw na akong hindi pumapasok, at nalaman kong malaki na ang pinagbago ng Palanan Middle School. Anong mga pagbabago ang maaaring magkaroon?" Pagkasabi noon, umalis ang magkapatid na babae sa basement at umakyat sa sala, kung saan naghanda si Elsa para maligo. Sinabi ni Yanashu, "Mag-usap tayo pagkatapos mong maligo. Manam." Bumalik si Elsa sa kanyang silid upang maligo. Sa banyo, hinubad ni Elsa ang kanyang hubad, puting balat, mainit at malambot na parang jade, masungit na arko ng katawan, ipinakita sa maliit na shower room, mainit na tubig bumubuhos sa katawan ni Elsa, umambon, malabo sa gitna, mas kaakit-akit. Sa kasamaang palad, walang nakaka-appreciate ng lahat ng kagandahang ito. Si Yanashu, na nakaupo sa sala, ay kasalukuyang hawak ang kanyang telepono at tumitingin sa isang post sa campus. Sa post, maraming tao ang nagsisiksikan sa palaruan ng Palanan Middle School, at sa gitna ng palaruan, naghahanda sina Lance at Fang Shu para sa isang tunggalian.
Sa huli, hiniwa ni Lance ang espada ni Fang Shu sa isang galaw, at sinipa rin si Fang Shu na lumilipad, at ang 10 bahagi na espada ng pamilya Fang ay talagang naging 10 bahagi. Nang makita ito, bahagyang ngumiti si Yana Shu, si Lance, ang numero 1 kontrabida ng Palanan High School, ay medyo kawili-wili. Ang paraan ng pagngiti ni Yana Shu ay maganda, at ang kurbo ng kanyang bibig ay tila nasusuffocate ang puso ng isa. Dito sa sandaling ito. Seeing her smile, siguradong mahuhulog siya dito. Kung si Yana Shu ay pumunta sa Palanan High School na may tunay na mukha, tiyak na siya ay agad na tatawaging isa sa mga bulaklak ng paaralan, kung gayon ang Palanan High School ay hindi lamang ang 4 na bulaklak ng paaralan, kundi ang 5 bulaklak ng paaralan. Sa kasamaang palad, si Yana Shu ay hindi ang boring na uri, ang kanyang puso ay mataas, tulad ng kanyang pinsan na si Elsa, ang martial arts ang hinahabol, at ang hindi pagpasok sa paaralan sa kanyang tunay na mukha ay dahil ayaw niyang maimpluwensyahan ng ang mga boring na estudyanteng iyon na pinangalanan siyang bulaklak ng paaralan. Kung hindi, sa palagay ko ay mayroon siyang tambak na mga liham ng pag-ibig, at least si Fang Shu, ang mga mas makapangyarihang ito, ay tiyak na mapapansin niya. At ngayon, nakasuot siya ng maskara ng katamtamang hitsura, walang interesado sa kanya, buti na lang walang nang istorbo sa kanya. Mabilis na natapos ni Elsa ang kanyang paliligo at naglakad pababa ng hagdanan. Sige, yan. Ano ang gusto mong pag-usapan sa akin? Ang iyong martial arts ay umuunlad ng maayos, sa tingin ko, dapat itong umabot sa level 24. Umupo si Elsa sa tabi ni Yana Shu, isang halimuyak na nagmumula sa kanyang katawan. Panunukso ni Yana Shu, mabango si sister, sayang, napakagandang taon, ngunit hindi ka nasisiyahan sa pag-ibig, ngunit ginugugol mo ang buong araw sa pag-iisip kung paano mahuhuli ang pagkatalo ng Dark Warrior. Don't talk about me, parang may gusto kang sabihin sa akin. Wala lang, may ipapakita ako sa iyo ng video. Ibinigay ni Yana Shu kay Elsa ang post na kakapanood niya lang. Nagsalubong ang mga kilay ni Elsa, Lance. Gulat na sabi ni Yana Shu, ate, kilala mo ba si Lance? Sinabi ni Elsa, itong batang ito, paanong hindi ko malalaman, ilang beses ko na siyang nakausap. Kalahati ng buwan na ang nakalipas, nahuli ko siya sa bureau dahil sa pagkain ng Tear Ants Meal, pero hindi siya nakipagtulungan sa ang pahayag, kaya siya ay ikinulong, na alam na siya ay may 2 trick, pinilipit ang mga rehas ng detention center at nakatakas. Nang maglaon ay isang pagkatalo lamang ng Dark Warrior na krimen, kung hindi, siya ay nang ahas na lumaban sa awtoridad ng Public Security Bureau, pinuntahan ko na siya para arestuhin. Pagkatapos noon, at nakatanggap ng ilan nitong ulat ng pulisya sa Palanan Middle School, sinabi niyang binugbog niya ang mga tao. Noong nakaraang linggo, sa Enterprise Summit, binugbog muli ng batang ito ang isang may-ari ng negosyo. Yana Zhu daw, mahigit sa 10 araw na akong hindi pumapasok sa paaralan, ngunit hindi ko inasahan na napakaraming bagay ang mangyayari, at nang wala sa oras, isang Lance ay lilito ng wala saan at magiging numero 1 kasamaan. Bata ng Palanan High School, at natalo rin niya si Fang Shu ng ilang segundo, talagang nagulat ako. Sinabi ni Elsa, ang batang ito, gayunpaman, ay may kaunting lakas, na kayang talunin si Fang Shu ng segundo, natatakot ako na siya ay nasa ika-19 o ika-20 antas ng martial arts. Ngumiti si Yana Shu, pupunta ako sa paaralan sa ibang araw at makikilala ko ang taong ito. Nasa level 24 ka na sa martial strength, mas mabuting huwag kang mangbuli ng mga tao. Walang isip na sinabi ni Elsa, ang kapangyarihan ng kanyang pinsan, alam niya iyon. Ngumiti si Yana Shu, ate, hindi na ako level 24, level 25 na ako. Ah, babae ka, mabilis kang umuunlad. Nagulat si Elsa. Naku, sis, ikaw ang nag-iisip na makahuli ng pagkatalo ng Dark Warrior sa buong araw, masyado kang abala para mahilo. Talagang hindi mo dapat sayangin ang iyong oras sa paghuli ng mga magnanakaw sa napakalaking edad, go. Umibig ka, huwag mong hintayin na tumanda ka para ma-realize mo na hindi ka man lang umibig noong bata ka pa. Umirap si Elsa, bakit hindi ka pumunta at magsalita? Haha, sis. Mas bata ako sa'yo ng 5 taon, hindi ako kasing galing. Sige, gabi na.
matulog ka na. Well, sis, magandang gabi. Bumalik si Elsa sa kanyang silid, ang kanyang silid ay walang ganoong pakiramdam ng isang babae, ngunit puno ng lamig na may maraming mga tips sa martial arts sa dingding. Sa dingding ng mesa, may nakasulat ding tatlong salita sa ito, Woolen Island, at hindi ko alam kung ano itong Woolen Island. 174. Pagkatapos ng isang gabing katahimikan, kinabukasan, magkasamang pumasok sina Lance at Miss sa paaralan. Hinihintay ni Andrew Hill si Lance sa harap ng paaralan. Master! Nang makita si Lance na paparating, si Andrew Hill ay abala sa pagtawag. Andrew Hill, kagabi sa campus, binigyan ko si Zimmer ng letter of war sa ngalan mo, nakita mo ba? Makikita natin. Kung gayon, talunin natin si Zimmer ngayon. Master, okay lang ba talaga ako? Nasa iyo kung magagawa mo ito o hindi, si Master ang nangunguna sa pintuan, ang cultivation ay nakasalalay sa individual. Nakipagpustahan ako kay Yvonne, kung matalo ka, kailangan kong maging underling niya para sa isang buwan, gusto mo bang maging kampan niya? Master, gagawin ko ang lahat ng makakaya ko. Tinapik ni Lance ang balikat ni Andrew Hill at sinabing, basta normal ang laro mo, dapat okay ka. Bumalik si Lance sa silid-aralan. Tandaan ng URL ay 1/4 Concho 8 ay 1/4 net. Sa panahon ng klase, nagkusa si Yvonne na pumunta sa radio room at ibinalita na sina Zimmer Chen at Andrew Hill ay magduduel sa harap ng No. 5 school building. Biglang napalibutan ang school building ng mga estudyante. Si Zimmer ay tinawag na ni Yvonne upang maghintay sa harap ng gusali. Hindi masaya si Zimmer Chen kina Yvonne Song at Ben, kundi pati na rin kay Andrew Hill dahil sa katapangan niya na hamanin siya. Andrew Hill. Nakita ni Lance na malapit na ang oras, kaya pinalabas niya si Andrew Hill. Si Andrew Hill at Zimmer Chen ay nakatayo sa magkabilang gilid, wala pang 5 metro ang layo, parehong may hawak na espada, at ang karamihan ng mga nanunood ay tumahimik. Tuwang-tuwang tumayo si Yvonne sa gilid at sumigaw, Zimmer Chen, bigyan mo ako ng shot kay Andrew Hill. At hindi masyadong maganda ang mukha ni Ben dahil ayaw niyang si Lance ang maging underling ni Yvonne sa loob ng isang buwan, ngunit sa loob-loob niya ay gusto niyang manalo si Andrew Hill, ngunit hindi siya nang ahas na makilala siya ni Song Yu, tungkol sa kanyang panloob na pag-iisip, kaya kinailangan niyang magpanggap na sumigaw para mabust si Andrew Hill. Tumingin si Zimmer kay Andrew Hill sa kanyang harapan, matinding galit ang lumalabas sa kanyang mga mata. Ngumuso si Zimmer, Andrew Hill, ikaw ang ika-10 sa listahan ng mga eksperto sa henyo, talagang naglakas loob kang susulan ako, ano ang ibig mong sabihin, ipapaalam ko sa iyo ang galit ko ngayon. Ngumiti si Andrew Hill, actually, hindi naman sa hinahamon kita, pero binigyan ako ng master ko ng letter of war, pero hindi mahalaga kung sino ang nagbigay ng letter of war. Master. Ridiculous, calling so dear? Pinahiya mo lang lahat ng nasa Genius Expert list namin. Sinabi ni Andrew Hill, Zimmer, huwag kang masyadong maharlika, ikaw ang ika-5 sa listahan ng mga eksperto ng henyo, ngunit talagang sinamba mo si Ben bilang iyong Panginoon, ikaw ang nagpahiya sa lahat, at si Lance, sa hindi bababasa, ay mas mahusay kaysa kay Ben. Namula ang mukha ni Zimmer, si Andrew Hill ay nagsasalita tungkol sa kanyang namamagang bahagi. Napilitan si Zimmer ngunit hindi siya nang ahas na sabihin ang totoo dahil natatakot siya na ang kanyang amo ay naghahanap ng gulo mula sa puwersa ni Yvonne, dahil si Yvonne ay lihim na may napakalakas na puwersa. Andrew Hill, lampoin kita. Inilabas ni Zimmer Chen ang kanyang nakakulong na galit kay Andrew Hill. Natawa si Andrew Hill, Zimmer, dati siguro hindi talaga ako kasing galing mo, pero hindi na ngayon, tinuruan ako ni Master ng set ng sword techniques, na-practice ko na ang unang style, kaya pupunta na lang ako. Para subukan ang kamay ko sa iyo. Ibunutin mo ang iyong espada. Ayaw na ni Zimmer ng anumang bagay na walang kaparerekon, at agad na sumugod, na gustong hampasin si Andrew Hill gamit ang kanyang espada, at pagkatapos ay hampasin si Andrew Hill ng malakas, pinawi ang lahat ng galit na pinilit ni Song Yu-er sa kanya upang kunin si Andrew Hill.
Gayunpaman, ang espada ni Andrew Hill ay tila napaka-flexible, isang indayog sa kanyang talim at ang espada ni Zimmer ay nanginginig ng husto. Kinikilabutan. Higit pa riyan, agad na inilabas ni Zimmer ang kanyang buong lakas. Dang dang dang. Ang kanilang mga espada ay mahigpit na nagsalubong sa harap ng gusali ng pagtuturo, sa buong view ng lahat. Ang lahat ay excited na nanunood, ang isa ay disipulo ni Lance at ang isa ay ang disipulo ni Ben, at si Lance at Sending Rainer ay may magandang taya pa rin. Napabuntong hininga si Lance, ang kakayahan ni Andrew Hill sa improvisasyon ay napakakaraniwan, ang ilang mga pagtatagpo lamang, si Andrew Hill ay napakaraming beses na kayang manalo kay Zimmer sa isang iglap, ngunit sa kasamaang palad ang kakayahan ni Andrew Hill sa improvisasyon ay hindi kasing husay noon, kaya hindi niya won after more than a dozen moves, pero hindi rin siya nagpatalo. Hindi nasiyahan si Yvonne, paano ito, hindi ba sinabi ko na hahayaan ko siyang talunin si Andrew Hill sa kalahating galaw? Bakit ilang minuto na ang nakalipas at hindi pa rin natatalo si Andrew Hill? Sinabi ni Ben, Miss, si Andrew Hill ay parang kasing lakas ni Zimmer ah. Sinabi ito ni Ben na may kaunting kilig, mas mabuti kung mawala si Zimmer. Isampu pa lang si Andrew Hill, paano ito posible? Noong nakaraan, binilisan ni Zimmer ang ikawalo sa loob ng isang segundo, hindi pa banggitin ang ikasampu. Puno ng sama ng loob si Yvonne. Nagulat ang lahat, napakatagal na nagawa ni Andrew Hill na labanan ang ikalimang pwesto, dahil ba talaga sa disipulo siya ni Lance. Sa sandaling ito, sa gusali ng paaralan, ang punong guro ay nakatayo doon na nanunood, at ang punong guro ay nagsabi sa kanyang puso, ang lakas ni Andrew Hill ay talagang nadagdagan ng labis, bakit ganoon? Ang punong guro ay nakaramdam ng kaunting panghihinayang sa loob, dapat niyang gawin kilalang hindi niya sinasaktan si Andrew Hill, ngayong hindi na siya natuto ng martial arts mula kay Lance, ngunit nasaktan din niya si Andrew Hill, lalo na tila lumakas ang lakas ni Andrew Hill. Isang espada ang bumabasag sa bato. Biglang lumabas ang napakabangis na galaw ni Andrew Hill. Dang! Nanginginig ang espada ni Zimmer at umatras ng ilang hakbang. Shoo! Itinutok ni Andrew Hill ang isang espada sa leeg ni Zimmer. Ah! Si Zimmer ay ganap na tulala, natalo siya kay Andrew Hill. Ang lahat ng mga nanonood ay hanggal, ang ikasampung pwesto ay tinalo ni Andrew Hill ang ikalimang pwesto, hindi ba, si Andrew Hill ay naging panglima sa listahan ng mga ekspertong henyo. Si Andrew Hill ngayon ay labis na nasasabik at ibinaling ang kanyang ulo upang tingnan si Lance, ngunit sa kasamaang palad, walang sorpresa sa mukha ni Lance, sa halip ay may bakas ng pagkabigo dahil napakatagal ni Andrew Hill upang talunin si Zimmer, na ginawang tang. Hindi masyadong nasiyahan si Lance Damon. Paano yun posible? Sigaw ni Yvonne, nagsimula pa lamang na manalo sa harap ni Lance, at pagkatapos ay binugbog siya pabalik sa kanyang orihinal na anyo. Umalma si Ben at sinabing, tumahimik si Miss, nang ahas si Lance na magkusa na hamanin si Zimmer Chen, tiyak na sigurado siya, masyado kang tanga at nahulog sa kanyang bitag. Lumapit si Lance kay Send Yvonne at ngumiti, Miss Song, maging handang sumugal at maging kasambahay ko sa loob ng isang buwan. No way! Agad na tumanggi si Yvonne, ayaw man lang mag-isip tungkol sa paglalaro. Tumalo ng mga kilay ni Lance. Yvonne, handang sumugal? Hindi ka manloloko kahit na iyan. Sinabi ni Yvonne, hindi iyon makatarungan, nanday ka, halatang hindi ganoon kagaling ang apprentice mo. Si Lance ay talagang hindi nakaimik at sinabing, Yvonne, kung patuloy kang magkaroon ng ganyang ugali, huwag mo akong sisihin sa pagiging bastos ko sa iyo. What do you dare to do to me? Napakayabang ni Yvonne sabay nguso. Lumapit si Lance kay Yvonne, ang sisiw na ito, kung hindi mo siya bibigyan ng kaunting problema ngayon, talagang hindi siya natatakot sa langit o lupa. Agad na huminto si Ben sa harap ni Lance at sinabing, Lance, lahat tayo ay mga bodyguard, ipinapayo ko sa iyo na huwag gumawa ng anumang gulo, ilagay ang iyong puso sa tamang lugar, kung binubuli ko ang iyong babae, ano ang iyong nararamdaman?
Tumingin si Lance kay Ben at ngumiti, mahusay na bodyguard na si Leo, kung hindi ka bulag, dapat mong malaman na ang iyong babae ay naglalaro ng isang rascal, kung maaari mo siyang masunurin na magtrabaho para sa akin bilang isang kasambahay sa loob ng isang buwan, maaari kong hayaan umalis na siya, kung hindi, please umalis ka sa daraanan ko. 175. Bumantong hininga si Ben, ano, ang alam ko lang ay hindi pwedeng ay bully ng sino man ang aking babae. Sumigaw si Lance, umalis ka. Sinabi ni Yvonne, Ben, umalis ka, gusto kong makita kung ano ang pinaglalaban ni Lance na gawin sa aking ginang. Mayabang pa rin si Yvonne at itinulak si Ben palayo, pagkatapos tumayo sa harap ni Lance na nakakross ang bewang. Bulalas ng mga nanonood, napakakapangyarihan ni Yvonne, hindi man lang siya natatakot sa numero 1 kontrabida. Hi! Naisip siguro ni Yvonne na hindi nang ahas si Lance na manakit ng babae, kaya naman napakayabang niya. Postahan ako na walang magagawa si Lance tungkol kay Yvonne, na hinayaan siyang maging isang babae at isang bulaklak ng paaralan, kung anong lalaki ang maaaring magbuhat ng kamay sa isang bulaklak ng paaralan Tulad ng hula ng lahat na si Lance ay tiyak na hindi maglalakas loob na saktan ang isang babae, nakita nilang idiniin ni Lance si Yvonne sa dingding. Pa! Sinampal ng malakas ni Lance ang puwete ni Yvonne. Napahiya at nagalit si Yvonne dahil pinalo siya ni Lance sa harap ng napakaraming tao. Sampal, sampal, sampal. Hinampis ni Lance si Yvonne Song ng 3 sunod-sunod na beses, sa bawat pagbabalik ng kanyang palad, ngumiti si Lance habang hinahampas siya, ang ganda ng katawan, medyo flexible ang palo. Ben, nasaan ka na, bigyan mo ako ng palo na si Lance. Umiiyak si Yvonne Song habang sumisigaw. Ang 1 segundo upang tandaan na basahin ang libro. Sa sobrang galit ni Ben ay sumugod siya at hinawakan ang balikat ni Lance, ngunit sa kasamaang palad, ang balikat ni Lance ay bumaba at ang kamay ni Ben ay bumagsak sa lupa. Nagulat at nagalit si Ben, ito ang unang pagkakataon na makakalaban niya si Lance, bagaman inakala niyang napakalakas ni Lance at maaaring hindi niya ito matalo, ngunit hindi niya inaasahan na mas malakas si Lance kaysa sa inaakala niya. At nagdusa siya ng kaunting kawalan pagkatapos niya lang gawin ito. Tumalikod si Lance at sinabing, Ben, huwag mong ipahiya ang sarili mo, bodyguard tayong lahat, Nigel iligtas lang ako ng mukha para sa iyo. Lance, bitawan mo ang aking ginang. Sigaw ni Ben. Sa oras na ito, nagkaroon din si Andrew Hill ng isang walang katulad na sakit sa puso at sinabing, Guro, mangyaring iligtas si Yvonne. Si Lance ay hindi talaga gustong gumawa ng anuman kay Yvonne, gusto lang niya itong paluan ng ilang beses para may matutunan itong leksyon at hindi maging masyadong mayabang sa harap niya sa hinaharap. Sa wakas ay sinampal ni Lance si Yvonne ng isa pang malakas na sampal, Ang malakas na putok. Pagkatapos ng pambubugbog, pinakawalan ni Lance si Yvonne, 5 beses lang siyang tinamaan sa kabuuan, ngunit tila hindi magaan ang bawat sampal. Tumawa si Lance at tumalikod para umakyat. Si Yvonne ay hinampas sa publiko at umiyak, itinuro ang likod ni Lance at sumigaw, Lance, hindi kita pababayaan. Si Andrew Hill ay abala sa pagtatanong sa pagkabalisa, Yvonne, kamusta ka, gusto mo bang lagyan kita ng gamot? Nang makita ni Yvonne na talagang sinabi ni Andrew Hill na tutulungan niya itong mag-apply ng gamot, sumipa siya, hindi umiwas si Andrew Hill at sinipa siya, sinabi ng kanyang bibig, I'm sorry, Yvonne, it was me na nakatalo kay Zimmer, kaya natalo ka. Roll! Sigaw ni Yvonne kay Andrew Hill, at sumigaw din si Ben, Andrew Hill, lumayas ka nga. Nagalit si Ben kay Andrew Hill dahil sinaktan talaga ni Andrew Hill ang kanyang babae at sinubukan niyang lagyan ng gamot. Sa kanyang puwet, pinayagan ba siyang maglagay ng gamot sa puwit ng kanyang ginang? Bumalik si Lance sa Class 32 Corridor, mapang-uyam na sinabi ni Sally, bakit mo siya sinaktan? Sinabi ko sa iyo noong unang araw mo bilang bodyguard ko, hindi gaanong makipag-ugnayan kay Yvonne Song at sa iba pa. Sinabi ni Lance, sino ang nagpabiye sa kanya na maging napakayabang, kung hindi natin siya bibigyan ng pahinga, si Yvonne ay magiging mas mayabang, hahaha. Si Lance ay ganap na walang takot, ngunit si Sally ay nag-aalala na si Lance ang pagbugbog kay Yvonne ay magdudulot kay Edward at sa kanyang ama na magkaroon ng ilang uri ng alitan sa likod niya.
Nagsimula na ang ikatlong klase, at ang school tumahimik. Umupo si Yvonne sa upuan, nakaramdam ng mainit na sakit sa kanyang puwet, naagrabyado at nagalit si Yvonne. Ang unang bagay na kailangan mong gawin ay tingnan ang sapatos. Pagkatapos ng klase, pumunta si Yvonne sa banyo, kumuha din ng maliit na salamin. Pagkapasok sa banyo ng mga babae, hinubad ni Yvonne ang kanyang pantalon, nakawarp pati na rin puno ng nababanat na asno na nakalabas. Si Yvonne na may maliit salamin, nalaman lamang na ang kanyang puwet ay pinalo ni Lance ng maraming pulang fingerprint. Galit na nabaliw si Yvonne, ang mga fingerprint ni Lance ay nakaprint pa rin sa kanyang puwet. Hayaan siyang maramdaman na parang hinahawakan pa rin ito ng kamay ni Lance. Ang kanyang puso ay sobrang hindi kanais-nais, naghugas at hindi makapaghugas, at paminsan-minsan din, may mainit na sakit. Lance, paglalaruan kita hanggang dulo. Nangako si Yvonne. Si Andrew Hill ay nagsasanay ng kanyang espada sa likod ng bundok ngayon, ngunit, ang kanyang isip ay ginulo. Pagkatapos ng klase, pumunta si Lance sa likod ng bundok upang tingnan, at nang makita niya ang kawalan ng pag-iisip ni Andrew Hill, naisip niya si Yvonne, na dapat ay nauugnay kay Yvonne. Umakyat si Lance. Master. Abalang tawag ni Andrew Hill. Andrew Hill, bakit ang absent-minded mo? Hindi. Dahil ba kay Yvonne? Sa tingin mo hindi ko dapat patulan si Yvonne Song? Walang sinabi si Andrew Hill, kinailangan ni Lance na suriin si Andrew Hill. Kung tutuusin, si Yvonne ang taong nagustuhan niya at siyang nagtutulak sa likod ng kanyang mga pangarap. Napaka-importanteng tao, kaya mas matimbang sa kanyang puso, master o babae. Sinabi ni Don Lance Damon, kung hilingin ko sa iyo na pumili, master o babae, paano mo pipiliin? Nagulat si Andrew Hill kay Lance. Sagutin mo ako. Sinabi ni Andrew Hill, pipiliin ko ang aking Panginoon. Tanong ni Lance, ayaw mo ba kay Yvonne? Naku, nananaginip lang ako tungkol kay Yvonne, ngunit binyantaan lang ako ni Ben na layuan ang kanyang babae, kaya hindi ako nagkakaroon ng malaking pagkakataon. Nahanap ka ba ni Ben? Tanong ni Lance. Tumango si Andrew Hill, ngayon lang, inaway ko siya. Ngunit sa kasamaang palad, natalo ako sa kanya sa isang galaw, napakalakas niya at wala akong kalaban-laban. Sinabi niya sa akin na layuan si Yvonne at itigil ang mga Polaka na sumusubok na kumain ng karne ng sin. Tumingin si Lance kay Andrew Hill, at hindi alam kung ano ang iniisip ni Andrew Hill sa kanyang puso. Kung wala siyang konsensya, kailangang pag-isipan ni Lance kung tuturuan pa rin siya ng martial arts o hindi. Sige. Ipagpatuloy mo ang pagsasanay, sa susunod na linggo, humanda kang hamanin si Fang Shu. Tumalikod si Lance at naglakad palayo. Bumalik si Lance sa kanyang klase, tapos na ang araw, bukas ay weekend na naman. Pag-uwi sa gabi, si Lance ay tumawag kay Bella, na ang ama ay gumaling ng mabuti at ngayon ay nakabangon sa kama at mabagal na maglakad. Si Bella ay nag-aalaga din sa kanyang ama sa ospital sa loob ng halos 10 araw na ngayon, naghahanda sa pagpasok sa paaralan sa susunod na linggo. Sa ngayon, sa bahay ni Yvonne, si Yvonne ay nakahiga sa kanyang kama, ipinapakita ang kanyang puwitan, at ang kanyang yaya ay nagpapahid ng gamot sa kanyang puwitan. Miss, who on earth is so cruel as to give you so many handprints on your bottom? Sabi ng babysitter. Galit na galit si Yvonne kaya tatalon na siya, ngunit ang mga bakas ng kamay ay sobrang pula pa rin sa gabi. Kinagabihan, naghahaponan sina Lance at mag-ama ni Kent, nang biglang nagring ang telepono ni Kent. Sino ang tumawag sa akin sa hapunan? Nilabas ni Kent Brown ang kanyang telepono at nakitang kakaiba itong tumatawag. Hello? Hello? Sino te? Hello? Mr. Brown ako ito, Edward. 176. Edward Song. Nagulat si Kent na tinawag siya ni Edward Song, at si Lance, na kumakain, ay nagulat nang marinig ang pangalan ni Edward Song. Hello, hello? How are you, Mr. Song? Magalang na sabi ni Kent Brown. Sinabi ni Edward, paumanhin sa abala sa iyo, Mr. Brown. Sa totoo lang wala lang, may gusto akong sabihin sa iyo, ang bodyguard mo sa campus na si Lance, binugbog niya ang aking anak sa araw, na naging sanhi ng pananakit ng puwit ng aking anak na babae ngayon kapag siya umupo na.
Natigilan si Kent Brown. Wala nang iba, so yun lang muna, pasensya na sa interrupt ayon. Kaagad na ibinaba ni Edward Song ang telepono, at bagamat wala siyang sinabi, malinaw na partikular niyang tinawagan si Kent upang ipahayag ang kanyang kawalang kasiyahan sa bagay na iyon. Mapait na ngumiti si Kent, Lance Damon, sinabi ni Edward Song na sinaktan mo ang kanyang anak na babae. Si Lance ay hindi nakaimik, ang maliit na bagay na ito ay isang reklamo, si Yvonne ay tumaya at hindi tumanggap ng pagkatalo, siya rin ay may pagkababaw at mayabang at hindi makatwiran, kaya binigyan ko lang siya ng 5 sampal, iyon lang. Oh! Si Kent ay hindi sapat para akusahan si Lance ng anuman, tumawa lang siya ng walang salita at sinabing, Lance Damon, sa hinaharap, si Yvonne at ang iba pa, mas mabuting magkaroon ng kaunting pakikipag-ugnayan sa kanila, Song. Napaka-misteryoso ng background ni Edward. Walang gaanong tao sa buong London City ang nakakaalam ng tunay nilang mga detalye, ikaw, mas mabuting huwag mo silang guluhin. Mabuti. Tumango si Lance, dahil nag-aalala si Kent, kung gayon ay hindi makikigulo si Lance kay Yvonne sa hinaharap, orihinal na gusto ni Lance na tanggalin ang post pagkatapos itong i-post kahapon. Sally White Eyes Lance ng ilang beses, sa kanyang puso ay sinabi niya, nasaan ang masamang away, sa paghampas ng puwete ng isang tao, halatang gusto mong hawakan ang kanilang puwet. Mukhang medyo nagseselo si Sally. Sa ngayon sa bahay ni Edward. Si Yvonne ay labis na hindi nasisiyahan at sinabi sa kanyang ama, bakit mo tinatawagan ang amo ni Lance? Malungkot ang mukha ni Edward, anak ko, hindi ko pa tinatawagan ang sarili ko, bakit ako bugbugin ni Lance, hindi ba ako makakatawag sa telepono? Ito ay sa pagitan niya at sa akin, bakit kayong mga matatanda ay nakikialam, na parang ako ay isang taong hindi kayang maglaro, at hinahayaan ang aking mga magulang sa bawat pagliko, upang hindi ako isipin ni Lance. Anong low ka? Hindi nakaimik si Edward. Sumigaw si Yvonne at sinabihan si Ben na pumunta sa kanyang pag-aaral. Dumating si Ben sa pag-aaral ni Yvonne. Tanong ni Ben, Miss, ginagawa mo ang iyong takdang aralin ng maaga ngayon. Gawin mo kung anong takdang aralin, Ben, ako ay nasa isang napakalungkot na kalooban, nagbibigay ka ng isang masakit na salita, maaari mo bang hayaan itong Miss na magkaroon ng isang masakit na tanawin sa paaralan para sa isang beses o hindi? Sa bawat oras, ito ay palaging Lance sa tanawin ng paaralan. Bakit kailangang mas mababa si Miss Ben kaysa kay Sally? Ngayon, gusto kong magbigay ka ng mabilis na salita, maaari mo ba akong hayaang masiyahan sa tanawin o hindi? Kung hindi, handa akong paalisan ka, mag-impake ka ng iyong mga bag at bumalik sa bundok bukas ng umaga. Ah, Miss, tatanggalin mo ako. Biglang nagulat si Ben. Bigyan mo ako ng dahilan para hindi ka tanggalin, ngayon ako ay sinampal ni Lance at ikaw ay hinubad ni Rit Ian. Ako, si Yvonne Song, ay naging katatawanan sa paaralan, kung ako sa iyo at nagbitiw na lang sa sarili ko, ikaw. May lakas ng loob pa akong bumalik at sabihin sa aking ama. Miss, bigyan mo pa ako ng isa pang pagkakataon. Pagmamakaawa ni Ben. Hindi naman sa hindi kita binibigyan ng pagkakataon, natanong lang kita, pwede bang hayaan mo si Miss Ben na mag-splash sa school kahit minsan? Mabuti rin. Kinagat ni Ben ang kanyang mga ngipin, kaya ano ba, ako si Ben na matagal nang nagtitimpi, oras na para maging bukas ang isipan. Napilitan si Ben, at nag-isip ng isang kahangahangang paraan ngayon, tulad ng inaasahan, ang mga tao ay sapilitang pinaalis. Mayroon ka bang paraan upang gawing glamorous ang Miss na ito kahit minsan? Sinabi ni Ben, Miss, napag-usapan na ang lahat, kaya ko lang maging high profile. Anong ibig mong sabihin? Ang mga mata ni Ben ay kumikinang habang sinabi niya, Miss, kung matalo ko ang unang pwesto sa listahan ng henyo ng Palanan High School sa publiko, sa tingin mo ba ito ay sapat na kaakit-akit? Ano, ibig mong sabihin, hinahamon ang unang lugar Yana Shu. Mabangis na sinabi ni Ben, oo, kung matatalo ko si Yana Shu sa harap ng buong paaralan, sa tingin mo, sapat na ba itong kaakit-akit? Ma'am! Tuwang-tuwang tumango si Yvonne, direktang tinakpan ng tanawing ito si Lance. Ngunit, sigurado ka bang matatalo mo ang unang pwesto Yana Shu? Tanong ni Yvonne.
Ngumuso si Ben, Miss, iyong mga tinaguriang henyo na eksperto sa Palanan High School, ano ba talaga sila sa palagay mo? Pangalawang pwesto Fang Shu, kaya kung talunin sa isang galaw lang, gaano pa kaya kalakas ang unang pwesto na si Yana Shu? Dati ay nagpakababo lang ako, ngunit ngayon ay hindi na ako makapagpapanatili ng mababang profile, kailangan kong panatilihing mataas ang profile para sa isang beses. Gayunpaman, ang pangalawang lugar na si Fang Shu ay natalo na ni Lance. Ito ay walang kabuluhan para sa akin na talunin muli si Fang Shu, kaya't direkta kong hamanin ang unang lugar na si Yana Shu at talunin si Yana Shu upang mainas sa publiko. Gusto kong makita kung ako, si Ben, ay isang hit sa paaralan at direktang malunod. Palabas ng Lance. Yay! Ito ay parang bodyguard ko sa Avon. Aba, paghandaan mong mabuti, magpo-post ako, at mag-iingay ako, magpo-post ako sa Window of London. Isang kumpleto at lubos na kaakit-akit. Ngumiti si Ben, Miss, lahat ng tinitingnan mo, tinatalo mo si Yana Shu sa bagay na ito, hindi mo kailangang mag-alala. Pagkatapos maghapunan ni Lance, pinilit siya ni Sally na pumunta sa kanyang silid para mag-tuition muli. Ipinaumanhin ni Lance ang kanyang pananakit ng tiyan at bumalik sa kanyang silid upang umihi, pagkatapos ay nilock ang pinto, na nagpapahintulot kay Sally na tumawag kahit anong mangyari. Si Lance ay naligo at lumabas ng sariling banyo na hubot-hubad, sinunod din niya ang halimbawa ni Sally at lumabas ng shower na hubot-hubad, walang nakakita sa kanya sa sarili niyang silid. Noon lang, biglang bumukas ang pinto ni Lance, at lumabas na si Sally ay pumunta para kunin ang susi mula kay Auntie Mina. Gayunpaman, ang pagbukas ng pinto ay nabigla si Sally nang makita niya kung ano ang nangyayari sa silid. Ang una kong napansin ay nakatayo si Lance sa silid na may tuwalya, pinupunasan ang kanyang buhok na basa, habang ang kanyang katawan ay hubad, walang isang bakas, at agad na nakita ni Sally ang lahat ng iniaalok ni Lance. Hindi inaasahan ni Lance na si Sally ay may susi para mabuksan ang pinto, natigilan, natarante gamit ang isang tuwalya upang harangan ang kanyang mga susing bahagi. Miss, hindi ka malikot. Sabi ni Lance. Namula si Sally, nang makitang sinabi ni Lance, sa halip ay nagkaroon ng lakas ng loob si Sally, bumaantong hininga, nakita na rin kita, ngayon hindi tayo naghihirap sa isa't isa. Hinailan ni Lance ang tuwalya at sinabing, Lance Damon, I don't mind, let you see more. Huwag. Si Sally ay abala sa pagtatakip ng kanyang mga mata. Sinabi ni Lance, Miss, gawin mo ang iyong sariling takdang aralin, bakit kailangan mo akong pilitin na gumawa ng anumang mga aralin? Ikaw ang bodyguard ko, masama ang grades mo at nahihiya ako, ngayon halos lahat ng tao sa school alam na ikaw ang personal bodyguard ko. Pilit na sabi ni Sally, sa totoo lang, nagustuhan niya lang talaga ang pakiramdam ng nakaupo kasama niya. Lance. 177. Anyway, I want to rest tonight. I don't want to read. I want to get dressed. At kung hindi ka aalis, nakahubad ka na naman. Napabuntong hininga si Sally at isinara ang pinto ni Lance. Hindi siya pinakinggan ni Lance, at si Sally ay mukhang labis na naagrabyado at parang nawawala. Nilock ni Lance ang pinto, nang tumunog ang kanyang telepono, at nang tumingin siya, ang hacker na Little Beauty ang tumatawag. Kuya Lance Damon, anong ginagawa mo? Tanong ng munting hacker Beauty. Wala naman masyado, anong gusto mo sa akin? Kuya Lance Damon, paano ka magiging ganito? Hinahanap mo ako kapag kailangan mo ng tulong ko, hindi mo ako hinahanap kapag ayaw mo ng tulong ko, sa paraang ayaw mo akong kausapin kahit ako ang nagkusa. Para tawagan ka. Tumawa si Lance, huwag mo akong intindihin, hindi ko lang alam kung ano ang maaari kong pag-usapan sa iyo. Kuya Lance Damon, kailan ang susunod mong operasyon? Tanong ng munting hacker Beauty. Anong susunod na operasyon? O ninakawan ng mayayaman at nagbibigay sa mahihirap sa ngalan ng Diyos, ayaw mo na bang maging talunan? Oh, ito ay isang sitwasyon kung saan kung may kawalang katarungan, magpapakita ako, ngunit kung may kapayapaan sa mundo, hindi na kailangan ng isang pagkatalo, sabi ni Lance. Sinabi ng munting hacker Beauty, Brother Lance Damon, nasa London City lang ba ang service area mo? Yes. More than I can manage.
I'm not full of food and doing this all the time, it's within my capabilities. Kuya Lance Damon, may nangyayaring kawalang katarungan ngayon sa lungsod ng London, gusto mo bang ikaw ang mamahala dito? Nagtaka si Lance, siya ba? Hindi ko narinig sa news Sinabi ng munting hacker na kagandahan, Brother Lance Damon, ang karamihan sa mga tunay na kawalang katarungan ay hindi malalaman, lalo na't hindi lumalabas sa media ng balita, at iilan lang sa kanila ang mapabalita. Kakalusob ko lang ng isang kasino sa ilalim ng lupang kasino sa London City at nakakita ng isang bagay na walang nakakaalam. Sabihin mo. Ang may-ari ng kasino, pumatay ng 3 tao at pagkatapos ay inutusan ang kanyang mga tauhan na itago ito bilang isang aksidente sa sasakyan, na matagumpay na nakaiwas sa ligal na pananagutan. Galit na galit si Lance, gaano kalaki, may hustisya pa ba, nasaan ang kasino? Ang kasino ay tinatawag na Shandong Entertainment, ang may-ari itong ay ang nakababatang kapatid ng pangalawang may-ari ng Hua Long Hall ng London City, nagbukas ng kasino, na tinatawag na Shandong Casino, na naglalaman ng lahat ng uri ng droga at mga lihim na patutot, at gumagawa ng maraming masasamang gawa. Sinabi ni Lance, wala akong pakialam kung anong uri ng ilegal na negosyo ang gagawin ko, basta ito ay pagwawalang bahala sa buhay ng taong dayami, ako ang mamamahala, pumatay ng 3 tao ng sabay-sabay, at magkaila rin bilang isang car accident to escape the law, ako ang bahala dito, tell me the location, parang para sa heaven talaga. Tuwang-tuwang sinabi ng maliit na hacker beauty, Brother Lance Damon, na bagamat itinago niya ito bilang isang aksidente sa sasakyan, siya mismo ay iniimbestigahan pa rin ng pulisya, kaya siya ay tumutulong pa rin sa investigasyon sa Public Security Bureau para sa oras. Pagiging mabuti, pagkatapos ay pupunta ako sa Public Security Bureau. Sabi ni Lance, napakatapang niya, dumiretso pa siya sa Public Security Bureau sa isang pagkatalo ng Dark Warrior. Matapos ibaba ang telepono, ang hacker na maliit na kagandahan ay nagpadala kay Lance ng larawan, ang nasa larawan ay ang may-ari ng kasino na pumatay sa 3 tao. Ang may-ari ng kasino na ito ay isa ring walang awa na karakter, umaasa sa kanyang kapatid ang pangalawang hallmaster ng Dragon Hall, basta walang batas. Sa kasamaang palad, ang pulisya ay nababahala sa ebidensya, at ang ganitong uri ng tao ay may karapatang. Ang kakaibang bentahe ng langit, kahit anong maling ebidensya ay maaring malikha, at kahit hindi ito gumana, makakahanap ka pa rin ng sisisihin, in short, kahit ano pa ang gawin, hindi lang ito mapapasan sa kanya. Sa sandaling ito, sa isang tiyak na bilya, isang nasa katanghaliang gulang na lalaki ang nakapikit sa pagmumuni-muni. Sa sandaling ito, pumasok ang isa sa kanyang mga tauhan. Second Hallmaster, ang iyong kapatid ay inaresto ng mga tauhan ni Elsa, at hindi naniniwala si Elsa na ito ay isang aksidente sa sasakyan. Ngumuso ang Second Hallmaster na iyon, ang asong iyon na si Elsa, maya-maya ay ipapahigi ko siya sa kama. Pero paano kung arestuhin niya ang kapatid ko, makakahanap kaya siya ng matibay na ebidensya na pinatay ng kapatid ko ang isang tao. First day out niya ba ito? Napakawalang muwang niya. Second Church Master, so what now? Tutal nasa police department pa ang kapatid mo. Huwag kang mag-alala, automatiko nilang pakakawalan ang kapatid ko, huwag kang mag-alala tungkol sa bagay na ito, hindi naman ito ang unang araw ng kapatid ko sa lipunan, alam niya ang kanyang sarili kung ano ang gagawin. Ang planong akitin si Elsa, magmadali at ipatupad ito. Second Hallmaster, huwag kang mag-alala, si Elsa ay desidido sa pagkuha ng Dark Warrior, gagamitin namin ang Dark Warrior bilang pain, ang pangakit kay Elsa ay kakaunti pa rin. Ang mga lalaki sa buong London City ay pinagpapantasyahan ko na makuha ang katawan ni Elsa, ngunit walang makakakuha nito, Second Hallmaster, malapit mo na itong makuha. Hahaha. Isang masakit na tawa ang pinakawalan ni Wang Ge, tila hindi napigilan ang pag-iisip sa hitsura ni Elsa at sa kanyang katawan na nakaka-nosebleed. Bilang Second Hallmaster ng Dragon Hall, natural na nakikipaglaro si Wang Ge sa hindi mabilang na mga babae, ngunit sa kasamaang palad, walang sinuman sa mga babaeng nakalaro niya sa buong buhay niya ang nagkaroon ng pang-akit ng isang larawan ni Elsa. Maaaring hindi mabilang.
Sa Public Security Bureau, isang silid ng interogasyon, ang may-ari ng Shandong Casino, na may sigarilyo sa kanyang bibig, masayang nakaupo doon, sa tapat ng Elsa. Nakita ni Elsa na si ay tahimik pa rin at galit na galit. Pinapahalagahan mo ba ang aking mga salita? Galit na galit ni Elsa. Captain Shu, kung may ebidensya ka, pwede mo na lang akong barilin, kung wala kang ebidensya, pakirelease ako agad. Paanong hindi ko malalaman ang mga detalye ng iyong background, dapat alam mo ng husto kung ano ang lihim na ginagawa ng iyong kasino. Haha, Captain Shu? Bilang isang pulis, hindi ka ba natatakot na magsampa ako ng reklamo laban sa iyo para sa pag-frame sa akin ng ganito nang walang ebidensya? Malinis ang kasino ko at lehitimong negosyo lang ang ginagawa ko. Mas nakakaalam ka kaysa sino man kung ito ay lehitimong negosyo lamang o hindi, sabi ni Elsa. Captain Shu, nakakatuwa bang sabihin ang mga walang kabuluhang salita? Ebidensya, ang batas ay tungkol sa ebidensya. Maghintay ka, hahanap ako ng ebidensya ng kasalanan mo, sa pagkakataong ito, hinding-hindi ko bibitawan ang isang tulad mo. Ngumiti si Captain Shu, inosente akong lahat, maaari kang magpatuloy at hanapin ang tinatawag na incriminating evidence. May tao, ikulong siya sa detention center. Sigaw ni Elsa. Sinabi ni Captain Shu, malapit nang dumating ang aking abogado. Siya ay ikinulong sa detention center ng assistant ni Elsa, at siya ay nakatayo sa detention center na may malamig na nguso, hindi man lang nag-aalala tungkol sa kanyang sarili. Sa opisina, Captain, wala kaming anumang ebidensya na nilabag ni ang batas inilagay mo siya sa detention center, para lang ilabas ang iyong sariling pagkadismaya sa kanya, hindi ito nagsisilbi purpose at all. Kapag dumating ang abogado niya, kailangan na natin siyang palayain, ilang oras lang siyang makulong kapag namatay siya. Si Elsa ay walang magawa, ang mga taong ito ay napakahusay sa pag-iwas sa kanilang mga legal na responsibilidad, ang pulisya ay walang magawa tungkol sa kanila. 178. Sa sandaling iyon, isang pulis ang pumasok upang magulat, Captain, nandito ang abogado ni, hinihiling na palayain si. Sa sandaling ito, nakasuot ng itim si Lance at nakatayo na sa bubong ng gusali ng Public Security Bureau. Oo, ang dating karibal ni Elsa, Dark Warrior ay dumating na. Agad na tumalon si Lance, pamilyar si Lance sa mga detention center ng Public Security Bureau, kakaunti lang ang mga detention center sa kabuuan, at lahat sila ay nasa gusali laban sa kanluran, agad na natagpuan ni Lance ang detention center kung saan si Wang. Si Jia noon. Ang mga barred na bintana ng detention room ay pinalitan ng ibang mas matibay na bakal. Sa kasamaang palad, sinira ni Lance ang lahat ng mga rehas ng sabay-sabay. Sa susunod na sandali, tumalon si Lance sa detention center. Si ay nagmamadaling tumayo at tumingin kay Lance sa takot. Sino ka? Abala sa pagtatanong si. Sa oras na ito, maayos na nakipagnegosasyon ang abogado ni sa pulis, kinailangan siyang palayain ng pulis, papunta na sa detention room si Elsa at ang kanyang assistant. Tumingin si Lance kay, kinumpirma na ito ang taong nasa larawan, at nagtanong, 3 magkakasunod na tao ang pinatay mo ngayong gabi, mga alas 7, maaari mo bang aminin ang iyong kasalanan? Ang 1 segundo upang tandaan na basahin ang libro. Who the hell are you? Malaking pagbabago ang mukha ni, alam talaga ni Lance ang tinatayang oras ng kanyang pagpatay, oo, mga alas 7 na talaga, mga 3 oras mula ngayon. Ako ay isang taunang Dark Warrior. Sabi ni Lance. Halos himatayan sinang marinig niya ang 4 na salitang Dark Warrior, oh my god, natagpuan na siya ng maalamat na Dark Warrior, tapos na. Agad na sumigaw si, tulong, tulong. Gayunpaman, ang kanyang sigaw ay kasing liit ng lamok at paos pa rin ang kanyang boses, napagtanto ni na ang mga daliri ni Dark Warrior ay nakaturo sa kanyang leeg. Natural, ang boses ni Lance ay ganap na nagbago, tila napakalamig at walang awa. Binaliwala mo ang buhay ng tao, binaliwala mo ang buhay, pumatay ng 3 magkakasunod na tao, at walang pakialam sa batas. Ngayon, ako, Dark Warrior, hinahatulan ka ng kamatayan, at inaasahan na mapupunta ka sa impyerno at magsisi ng tama. Hindi.
Tumingin si sa mga mata ni Dark Warrior. Ang mga mata ni Dark Warrior ay parang malungkot at malamig na bituin sa gitna ng mga bituin, buong lakas ng kanyang buhay na sumigaw ngunit gaano kaliit ang boses na iyon. Biglang naramdaman niyang isang flash ng puting liwanag sa harap ng kanyang mga mata. Sa susunod na sandali, naramdaman niyang basa ang kanyang leeg, may tumagas, isang kamay na hinawakan, ito ay dugo, ang kanyang leeg ay umitaw ang isang maliit na linya, isang pagkatalo Dark Warrior. Hiwain ang kanyang leeg. Pagkatapos, ang maliit na biyak ay agad na bumuka, at ang dugo sa leeg niya ay bumulwak na parang bukal. Namatay sinana sa leeg ang mga kamay sa pagtatangkang pigilan ang pag-agos ng dugo, ngunit mabilis siyang natamba, lalong lumabo ang kanyang malay, at ang huling nakita niya ay ang pagsulat ng Dark Warrior sa dingding, tapos dilat na dilat ang mata niya at hingal na hingal. Matapos magsulat ng linya si Lance sa dingding, agad siyang lumipad palabas ng detention room. At saktong bumukas ang bakal na pinto ng detention room. Si Elsa at ilang iba pang pulis ay nagulat nang makita ang eksena sa loob. Sa dingding lamang ang nakasulat, hinatulan ng kamatayan, Verdugo, isang pagkatalo ng Dark Warrior. Isang pagkatalo ng Dark Warrior. Captain, dumating na ang Dark Warrior at kakaalis lang. Natural na alam ni Elsa na kalalabas lang ni Lance ng ilang segundo, agad na ginalaw ni Elsa ang kanyang mga paa, lumipad at bumaril sa bakal na bintanang iyon, at mabilis na lumabas, at nakakita nga ng anino na kumikislap sa bubong ng gusali. Dark Warrior, ayaw mong umalis. Agad siyang hinabol ni Elsa, ang mga paa ni Elsa ay humakbang sa dingding na parang naglalakad sa lupa, ang espada sa kanyang kamay ay lumabas sa isang iglap, kumikinang napilak sa ilalim ng liwanag ng buwan. Nagulat si Lance nang makita niyang hinahabol siya ni Elsa, hindi niya inaasahan na makikita siya ni Elsa nang nagkataon lang. Ngunit hindi nag-alala si Lance, na hindi pa rin siya mahuli ni Elsa. Si Lance ay nasa gusali. Sa gilid ng gusali, at sa isang iglap, tumalon siya sa kalapit na gusali. Sumunod din si Elsa at tumalon din sa isang iglap, ang kanyang kagaanan ay napakahusay din, sa katunayan ang kanyang kagaanan ay hindi kasing husay ng kay Lance, ngunit ito ay hindi nalalayo. Dark Warrior, huminto ka. Ginamit ni Elsa ang lahat ng kanyang panloob na lakas para ilapat ang kanyang kagaanan, sa huling pagkakataon na siya ay natakasan ng Dark Warrior sa Floating Tank Park, sa pagkakataong ito ay mahirap na siyang makaharap muli, hindi siya dapat payagang makatakas, o kung hindi, sa susunod na masagasaan siya muli nito, hindi na malalaman kung kailan. Si Lance ay tumalon ng ilang sunod-sunod na gusali ngayon, at si Elsa ay nasa nakamamatay na pagtugis. Hindi nakaimik si Lance. Huminto si Lance sa bubong ng susunod na gusali, mas mabuting tapusin muna si Elsa. Agad siyang hinabol ni Elsa, at natuwa nang makitang tumigil ang Dark Warrior. Dark Warrior, sa wakas ay nagpakita ka na ulit, sa pagkakataong ito, anuman ang mangyari, hindi ka makakatakas. Sabi ni Elsa. Malamig ang boses ni Dark Warrior habang ngumuso siya, talaga, Kapitan Shu, noong huling beses na maraming tao ang nabigong iwan ako, ngayong nag-iisa ka, sigurado ka bang maiiwan mo ako? Sa ngayon, ang boses ni Dark Warrior, pati na rin ang kanyang mga mata, ay ganap na naiiba kay Lance, na puno ng walang awa na kawalang interes, na para bang siya ay nag-iisang eskrimador. Sinabi ni Elsa, Dark Warrior, nakapatay ka ng isa pang tao ngayon, nagkasala ka sa isang malaking krimen. Si Kapitan Shu, ako, Dark Warrior, ang pumatay sa lahat ng mga taong karapat-dapat mamatay, kung ipaalam sa akin ni Kapitan Shu sa hinaharap na hindi mo pinapansin ang buhay at hindi isang mabuting pulis, tiyak na darating din ako upang patayin ka. Nagalit si Elsa, si ay lumabag sa batas, natural na may batas na magpaparusa sa kanya, hindi mo pa oras. Batas. Maaari ko bang tanungin kung ang iyong batas ay maaaring hatulan ng kamatayan si? Kung maaari ko, bakit kailangan kong magpakita ng pagkatalo? Si ay lumabag sa batas, maya-maya ay mahahanap ko ang katibayan ng kanyang krimen at ihaharap ko siya sa hustisya. Dark Warrior, huwag kang mag-abala sa pakikipag-usap, nakagawa ka na ng pagpatay, kung ang taong pinatay mo ay nagkasala. O hindi, walang sino man ang maaaring kumitil ng kanilang buhay maliban sa batas. Hahaha, Kapitan Shu,
payo ko sa iyo na huwag mo na akong habulin, baka mabastos kita. Pagkatapos sabihin iyon, iniklik ni Lance ang kanyang mga paa at ang kanyang katawan ay lumipad palabas ng gusali ng 12-dosenang mga palapag. Saan pupunta? Paanong hinayaan ni Elsa si Lance na umalis at itinaas ang kanyang espada upang habulin siya? Kaya lang, hinabol ni Elsa si Lance ng ilang libong metro pa. Walang magawa si Lance at agad na huminto. Nang makita ni Elsa na huminto muli si Lance, nang walang sabi-sabi, hinampas niya ang kanyang espada. Ang kanyang espada at dulo nito, ay kumaway sa kakaibang paraan, na tila gumuhit ng kakaibang pattern sa hangin habang siya ay kumakaway. Lihim na sinabi ni Lance, ang sword technique ay medyo high-end. Sa isang kisap mata, si Elsa ay umatake gamit ang isang espada, at halos hindi ito naiwasan ni Lance. Ngunit si Lance ay hindi isang vegetarian, at agad na inilunsad ang kanyang espada, inalog ito at ikinakalat ito na parang alon, ang Heavenly Maiden ay nagsasabog ng mga bulaklak. Ang pag-atake ni Elsa ay sinalungat ng Heavenly Maiden scattering flowers ni Lance, na no-attack sa isang iglap. Naglaban ang dalawa sa bubong ng gusali, puno ng espada at liwanag. Ang swordsmanship ni Elsa ay kakaiba at malalim, at tila bumuti ng husto mula noong huling pagkakataon. Ngunit sa kasamaang palad, ang lakas ni Elsa ay malayo pa rin sa kakayahang ilagay sa panganib si Lance. Ayaw ni Lance na makasama si Elsa ng masyadong matagal, kaya ginamit niya muli ang Heavenly Maiden scattering flowers at sabay na umatake. Ikalawang estilo ng Heavenly Maiden scattering flowers, Heavenly Maiden unclothed. Gulong-gulong ang katawan ni Lance, ang kanyang espada ay anggulo at sinaksak ang tiyan ni Elsa. Nagulat si Elsa at agad na isinara ang kanyang katawan, hamarang gamit ang kanyang espada, ngunit sitang walang kabuluhang nagbago ang espada ni Lance Damon at hiniwa pataas, at walang laman ang lahat ng depensa ni Elsa. Sa sumunod na sandali, naramdaman ni Elsa na lumuwag ang kanyang pantalon. Si Elsa ay natakot, ang kanyang pantalon ay malapit ng mahulog muli, at siya ay natarante na hinaila ang harap ng kanyang pantalon. 199. Sa kabutihang palad, ibinaba ni Elsa ang kanyang pantalon sa tamang oras, kung hindi ay natumba siya at walang nakita. At si Lance ay nawala na sa gabi. Galit na galit si Elsa kaya kinailangan niyang tumalon, at naputol muli ang sinturon ng taunang Dark Warrior, noong huling pagkakataon ay ganito. Malapit nang mahulog ang pantalon ni Elsa, ngunit syempre hindi niya maipagpatuloy ang kanyang pagtugis, kaya maaari lamang siyang magalit at mapot. Dark Warrior, hindi pa ako tapos sa iyo. Labis ang galit ni Elsa. Hinawakan ni Elsa ang ulo ng kanyang pantalon, at sigurado, hindi lang nasira ang sinturon, kundi pati na rin ang ulo ng panty na suot niya sa loob ay naputol, kaya kung hindi niya ito hinubad sa oras at madulash pababa, siya ay nakahubad. Kinailangan ni Elsa na i-buckle muli ang ulo ng pantalon gamit ang sword hilt, bumalik sa kalye, at bumili ng sinturon para itali muna, bago nagmamadaling bumalik sa istasyon ng pulis. Hindi nagtagal ay umuwi na si Lance. Hindi na muling sinundan siya ni Elsa, at mukhang napakahusay nito, kaya kung hahabulin muli siya ni Elsa sa hinaharap, patuloy niyang puputulan ang kanyang pantalon upang hindi niya ito mahabol, maliban kung ay hindi natatakot na maging hubad. Napilitan si Lance na gawin iyon. Si Elsa ay isang matuwid na pulis, ngunit ayaw siyang saktan ni Lance, at ang kanyang liwanag na kapangyarihan ay napakalakas kaya mahirap siyang alisin. Nang bumalik si Elsa sa Public Security Bureau, ang bangkay niya ay inalis na sa harap ng pintuan ng Public Security Bureau. Dumating din ang ilang reporter, at nang makita nilang bumalik si Elsa, maraming reporter ang abala sa pagtatanong, Captain Shu, nahuli mo ba ang Dark Warrior? Narinig ni Elsa ang apat na salitang Dark Warrior at nagalit lahat, kaya ayaw niyang sumagot. Sa isang lugar sa London City. Second Hall Master, hindi maganda. Anong masama? Wala bang ebidensya ang police department para hindi siya palayain? Hindi, patay na ang kapatid mo. Paano siya namatay? Sigaw ni Wang Ge. Oo, pinatay siya ng Dark Warrior at namatay sa loob ng detention room ng Public Security Bureau. Isang talunin ang Dark Warrior. Oo, nagpunta si Elsa para habulin parang hindi niya naabutan.
Agad na sumugod si Wangge sa Public Security Bureau, galit na galit ang kanyang puso, isang pagkatalo ng Dark Warrior, huwag mong hayaang mahanap kita. At si Elsa, hindi mo direktang pinatay ang aking kapatid, hintayin mo ako, papaluhod kita. At saktan mo ako. Umuwi si Lance at nilinang saglit ang kanyang panloob na lakas bago humiga sa kanyang kama. Kinuha ni Lance ang kanyang cellphone at binuksan ang window on the landing river, para tingnan kung mayroong anumang mga post tungkol sa Dark Warrior, at sigurado, ang Dark Warrior ay lumabas muli ngayong gabi upang tumayo para sa langit, at ito ay nasa loob pa rin ng Public Security Bureau, at agad itong nag-apoy sa forum, kung saan maraming tagahanga ng Dark Warrior ang nagsasalita ng hindi nagpapakilala. Sa sandaling ito sa silid, hinawakan ni Kent ang telepono, nag-swipe sa forum, hindi nagpapakilalang sumagot sa isang post. Isang pagkatalo Dark Warrior, mahal kita, gusto kong ayalay sa iyo ang aking krisantemo, hahaha. Sa bahay ni Yvonne, humiga si Edward sa kanyang kama at tumawa, lumabas ulit ang idol ko ngayong gabi para patayin yan sa ngalan ng langit. Anong laking tuwa, matagal ko nang narig na hindi magandang bagay yan, ang asawang natutulog sa tabi. Sinabi ni Edward na hindi nasisiyahan, ilang taon ka na, at umiidolo ka pa rin sa mga idolo, kung mayroon kang ganoong pag-iisip na bigyang pansin kung gaano katalo ang Dark Warrior, maaari mo ring mas alalahanin ang puwitan ng iyong anak na babae. Lance, at tumitawa ka pa, narinig ni Edward Song ang pangalan ni Lance at ang isa sa sobrang pagkasuklam, sinabi niya, kung maglakas loob siyang ay bully ulit ang anak ko, magiging bastos talaga ako sa kanya. Sa kwarto ni Yvonne, si Yvonne ay sobrang nalulumbay, nakagawa na siya ng ilang post sa window of the landing river, ngunit lumubog silang lahat sa ilalim. Galit na galit si Yvonne at nagmura, isang pagkatalo ng Dark Warrior, isang pagkatalo ng Dark Warrior, walang katapusang pagkatalo ng Dark Warrior, maaari pansinin mo ang mga post ko sa susunod na Lunes ay makikipag-duel si Ben kay Yaneshu, napakagandang bagay, hindi ba mas mabuti kaysa sa isang pagkatalo ng Dark Warrior ang pumatay ng isang tao? Dark Warrior, ang miss na ito ay may sama ng loob sa iyo You don't commit a crime sooner or later, but prefer to commit a crime today. Napapansin pala ng lahat ang Dark Warrior, yung pinadala ni Yvonne kay Ben at Yaneshu duel, wala man lang umasikaso. Zero replies. Making Yvonne angry to smash the phone hesitantly, Yvonne bit her teeth and said, mukhang kailangan kong gumawa ng mabangis na post, Dad, I'm sorry. I have to apologize. So, Yvonne reposted on ang London Window Forum sa silid ni Edward Song. Si Edward Song ay nakahiga sa kanyang kama, nagbabrowse pa rin sa forum, nang mag-refresh si Edward Song at nakakita ng ibang post. Ang post na ito ay nagsabi, lahat. Ako ang anak ni Edward na si Yvonne. Mayroon akong isang bodyguard na pinangalanang Ben. Next Monday, Ben will be at Palanan Middle School, challenging Yaneshu, the number 1 on the Genius Master list. Yaneshu is Elsa's sister. I would like to invite all the uncles, aunts and uncles of London City to confirm this unprecedented duel. Nais kung imbitahan kayong lahat sa ngalan ni Edward Song. Syempre, kung hindi kayo magbibigay ng mukha sa aking ama, ito ay nasa iyo. Ang aking ama na si Edward Song ay may 100 paraan upang gawin kang hindi angkop para sa London City, at wala ka nang magagawa. Syempre, kung bibigyan mo ang aking ama ng mukha at pupunta sa Palanan Middle School upang panoorin ang hindi pa naganap na tunggalian na ito, ang aking ama na si Edward Song ay magpapasalamat sa iyo sa ngalan ni Edward. Ako ay nananawagan sa lahat ng kayong mga mamamayan na itigil ang paghila sa Dark Warrior crap na iyon sa buong araw at bigyang pansin ang matagal na tunggalian na magaganap sa susunod na Lunes sa Palanan High School. Nakita ni Edward ang post na ito, sisubog ang kanyang baga, nagpost pa ang kanyang anak sa isang lugar tulad ng London Window nang walang pahintulot niya, at nagbanta rin na anyayahan ang lahat sa ngalan ni Edward, at binyantaan din ang lahat na panoorin ito kung sila ay hindi nagbigay ng mukha. Gosh! Agad na gamulong si Edward mula sa kama at nagsuot ng damit at lumabas ng kwarto. Sa sandaling ito, sa silid ni Yvonne, kinuha ni Yvonne ang kanyang cellphone, isang pag-refresh, at biglang daan-daang mga tugon, na nasa sabik na sumigaw si Yvonne, bago pa man walang nagbigay pansin.
Sa oras na ito, kumatok ang pinto ng silid. Bang bang! Yvonne! Desperadong sigaw ni Edward Song mula sa labas. Tay, anong problema nitong huli? Yvonne, baliw ka? Tanggalin mo yung post mo, sinisiraan mo ako. Galit na sabi ni Edward Song. Tay, maghintay ka pa ng kaunti, tatanggalin ko ang post ko kapag na-top up na ito. Kung hindi man ay wala ng papansin sa akin, sa susunod na linggo ay hahamunin ni Ben si Yana Shu, kailangan kong gawin ang eksenang sensational kaya na ang katanyagan ni Ben ay malaki, kung hindi, wala itong anumang ibig sabihin. Yvonne, itigil mo na ang kalokohan mo at tanggalin mo. Huwag mo itong tanggalin. Hindi binubuksan ni Yvonne ang pinto, at hindi rin tinatanggal ang post. Ang post ni Yvonne, na sa wakas ay nasunog, ay nakakuha ng malaking atensyon at hindi nagtagal ay naging isa sa mga fire post. Sa campus ng Palanan Middle School, si Ben ay gumawa din ng isang post, isang challenge letter, at ang hamon ay para kay Yana Shu. Ang post ni Ben sa Palanan Middle School ay agad na nasunog, at ang dalawang lugar ay nasusunog. 200. Kinabukasan, nagising si Lance. Sabado noon, at si Lance ay pupunta sa ospital pagkatapos ng hapunan upang makita si Bella, at pagkatapos ay maglakad-lakad sa kalapit na mga bundok upang makita kung maaari siyang kumuha ng ilang mga halamang gamot. Habang kumakain, binuksan ni Kent ang TV at ang balita ay nagpapakita ng mga kaganapan ng Dark Warrior kahapon. Si Lance ay napakatahimik at mukhang wala siyang kinalaman dito. Binuksan ni Yvonne Song ang kanyang telepono nang bigla niyang sinabi, "Wow, hindi." Anong hindi, tama? Tanong ni Lance. Sinabi ni Sally, tingnan mo sa campus ng Palanan Middle School, nagpadala si Ben ng challenge letter kay Yana Shu, ang bilang ng mga tugon ay umabot na sa 80,000, na sumasabog sa record ng mga tugon sa anumang post na nagawa mo na. Nagulat si Lance, nakakatakot, 80,000 na tugon. Ang dating pinakasikat na post ni Lance ay mayroon lamang 50,000 hanggang 60,000 na tugon. Tumawa si Sally, haha, Lance Damon, hindi mo akalain na masasabog ka sa campus, di ba? Akala ko walang sino man sa campus ang makakasabog sa record ng hottest post mo, pero hindi asahan mong sasabog ito ni Ben. Tumawa ng walang imek si Lance, ngunit ang pakiramdam na pinasabog ng isang tao ang iyong record ay talagang hindi masyadong komportable. Bamulong si Lance, talagang nagulat ako na si Ben ay nagbigay pa ng hamon kay Yana Shu. Sinabi ni Sally, siguradong ideya ni Yvonne Song, kung talagang natalo ni Ben si Yana Shu, ang kasikatan ni Ben sa paaralan ay agad na magtatakpan sa iyo. Lahat, si Yvonne Song ay isang babaeng mahilig magpakatanga. Sa oras na ito, sinabi ni Kent, mayroon ding napakainit na post sa London Window, ito ay naipost ni Yvonne, tila ang tunggalian na ito sa pagitan ni na Ben at Yana Shu ay napakalakas at malakas na mayroong higit sa 1,000,000 tugon sa London Window. Parehong labis na naalarma sina Lance at Sally, at agad na pumasok sa bintana ng London, at talagang nakita ang isa sa mga poste ng apoy, na kung ano mismo ang naipost ni Yvonne, kagabi ng 11:00, nang si Lance ay nakatulog na. Ngayong umaga, mahigit 1.3 milyon na ang bilang ng mga tugon. Ang pangunahing negosyo ng kumpanya ay ang magbigay ng malawak na hanay ng mga produkto at serbisyo sa mga customer nito. Binasa ni Sally ang post ni Yvonne ng isang ngiti, itong Yvonne, galawin ang kanyang ama na si Edward. Hindi natatakot sa iba na nakatingin sa kanyang ama na nagagalit Sinabi ni Kent, si Edward ay may kaawa-awang anak na babae, sa tingin ko ay dumura siya sa galit kapag nakita niya ang post na ito. Lumalabas, sa bahay ni Yvonne, magagalit talaga si Song Dai-chan na magluluwa siya ng dugo kapag nakita niya ang mga komento sa post. Sinabi ng White Emperor Cities Covenant, ano si Edward? Isang maliit na negosyante, fuck him. Natatawang sinabi ni Dark Warrior, napakawalang muwang, si Edward Song ay may anak na babae, lasing din siya. Sinabi ni Merching Fan, hindi ko kayang saktan si Edward Song, sige, pupunta ako sa susunod na linggo. Sinabi ni Mishu, maaaring tanggihan ang mukha ni Edward Song, ngunit hindi maitatanggi ang mukha ni Elsa, para lang sa kapatid ni Elsa, tiyak na pupunta ako at tingnan. Maraming tao ang nanunuya kay Edward.
hindi man lang siya binibigyan ng mukha, at ang Edward na nakatingin sa sandaling ito ay galit na gusto niyang samuka ng dugo. Pagkatapos kumain ng almusal si Lance, nagtungo siya sa ospital. Nang makita ni Sally na hahanapin ni Lance si Bella, agad siyang nag-alok na sumama sa kanya, ngunit tumanggi si Lance, at si Sally ay nakaramdam ng hinanakit sa loob. Bella! Lance! Nakita ni Bella si Lance na pumasok sa kwarto ng ospital, bumilis ang tibok ng kanyang puso, ilang araw na niyang hindi nakita si Lance at nakaramdam siya ng pagkamis, ngunit sa kasamaang palad alam niyang hindi niya ito kayang pantayan, kaya't may baon lang ang miss sa loob ng puso niya. Sinuri ni Lance ang kalagayan ng kanyang ama, lahat ay napakabuti. Bella! Tinulungan ng ina si Li Jinbao na bumangon sa kama at lumabas para maglakad-lakad sa koridor. Si Lance at Bella ay nakatayo sa silid ng ospital, silang dalawa ay nakatingin sa isa't isa. Tumingin si Lance kay Bella at ngumiti, ilang araw na kitang hindi nakikita, pamayat ka na. Ayos lang, papasok na ako sa klase simula sa susunod na linggo, Lance, maraming salamat, lahat ng ito ay dahil sa iyo kaya ang tatay ko kung nasaan siya ngayon. Anong oras na, magalang pa, huwag ka nang magsabi ng mga ganyang salita in the future, kaibigan yan, no need to say more. Kinagat ni Bella ang kanyang mga labi at sinabing, okay, ito ay isang kaibigan, hindi na kailangang sabihin pa. Sa pagsasabi nito, si Bella ay nagkaroon ng pagkaasim at kawalan ng kakayahan sa loob. Nag-breakfast ka na ba? Tanong ni Kaylee Lee. Kumain ka na diba? Umiling si Kaylee Lee. Samahan na kita kakain, tapos, Sabado ngayon at wala akong gagawin. Mabuti. Tumanggo si Bella sa abalang masayang paraan. Nagpunta sina Bella at Lance sa cafeteria ng ospital, at tinamahan siya ni Lance na kumain ng lugaw. Naramdaman ni Bella na napakabango ng sinigang ngayong umaga, at nakangiting sinabi sa tita ng cafeteria, Tita, bakit ang bango ng sinigang na niluto ngayon? Tumingin ang tita ng cafeteria na iyon kay Lance at ngumiti, pareho ang sinigang ng cafeteria araw-araw, hindi naman mabango ang lugaw, maganda ang mood mo. Ah, ganun ba? Natigilan si Bella at namula. Totoo ba talaga na hindi ito ang bango ng lugaw, kundi maganda ang mood niya, dahil kumakain si Lance kasama niya at mainit ang pakiramdam ng puso niya. Kaya pati lugaw ay naging masarap. Siguradong matagal ka nang walang makakasamang kumain, kapag sinasamahan kita ay sobrang saya ko na. Sabi ni Lance. Manam, yeah. Si Bella ay abala sa pagtango ng kanyang ulo. Pagbalik sa departamento ng inpatient, sinabi ni Lance, hindi kita sasamahan doon. Okay, maglaan ka ng oras. Nakangiting tumanggo si Lance at lumabas ng ospital, tumingin si Bella sa papaalis na likod ni Lance, nagulat at nawala ng pag-iisip. Hindi nagtagal ay umuwi na si Lance. Sa bahay ni Elsa. Si Elsa ay nagpahinga din ngayon, kagabi ay isang pagkatalo ng Dark Warrior ang tumakas sa kanyang mga kamay sa pangalawang pagkakataon, na naging dahilan ng kanyang pagkabigo at kahit na nagdududa sa kanyang sariling kakayahan ngayon. Dapat ay mag-overtime siya sa katapusan ng linggo, ngunit ngayon ay nag-utos siya ang kanyang mga kamay upang gawin ito at ayaw niyang umalis. Si Elsa ay nagsuot ng isang set ng mga damit ng bahay, ang kanyang katawan ay nagpapakitang gilas, at pumunta sa sala, kung saan isang magandang babae ang nakaupo sa sofa, may hawak na tablet at nanunood ng kung ano-ano. Ito ay ang kanyang kapatid na babae na si Yana Shu. Si Yana ay karaniwang hindi nagsusuot ng maskara ng balat ng tao sa bahay, at sinusuot lamang ito kapag siya ay lumabas o sa paaralan, nang walang maskara ng balat ng tao. Ang kanyang kagandahan ay hindi nawala kay Elsa, ngunit ang kanyang mga suso ay hindi kasing init ng kay Elsa. Yanner, anong ginagawa mo? Sis, hindi ba every week nag-o-overtime ka dati? Bakit hindi ka pumunta ngayon? Gusto kong magpahinga ngayon. Medyo nanlumo si Elsa at sinabing sa pangalawang pagkakataon kagabi, naputol siya ng taunang Dark Warrior upang putulin ang kanyang sinturon, na nagdulot ng trauma sa kanyang puso. Sis, bihira lang magpahinga ang isang workaholic na katulad mo. Oo nga pala, tingnan mo ang campus ng Palanan Middle School, may nagbigay talaga sa akin ng letter of war.
Nagsalubong ang mga kilay ni Elsa, ang kanyang kapatid na babae ang una sa Palanan Middle School Genius Expert List, na nangahas na bigyan ang kanyang kapatid ng sulat ng digmaan. Ben. Ngumiti si Yanashu na may interes, nagtanong-tanong ako, siya ang personal na bodyguard ni Ivan, talagang naglakas loob siyang hamanin ako, anyway, matagal na akong hindi pumapasok sa paaralan, kaya pupunta ako doon sa susunod na linggo. Ate, gusto mo bang puntahan mo ako? Forget what they doing, keep on doing.